Sa ngayon ay malaki ang balita kay XRP dahil pinalawak ni Ripple ang kanyang payment service sa pamamagitan po ng partnership sa fintech company na Re.Pay. Ito ay hindi simpleng collaboration na pang-PR lang dahil direkta nitong tinutulungan ang mga user sa real-world payments. Ang bagong feature na Send Crypto Receive NGN ay nagbibigay daan para magpadala ng crypto at makatanggap ng Nigerian Naira sa local bank accounts sa loob lamang ng ilang minuto. Pero ano po ang tunay na implication nito sa market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ba ang nangyayaring integration sa pagitan ng Ripple at Re.Pay. Ayon po sa press release, ginamit ng Re.Pay ang Ripple Cross-Border Payment Solution para pagganahin ang serbisyo. Ang malinaw dito ay hindi dumaan sa traditional transfer path dahil gumagana ito sa digital rails ng Ripple. Ang user ay magpapadala ng crypto assets tulad po ng XRP, USDC, USDT at iba pa at makakatanggap po ang recipient ng NGN diretso sa bank account. Ang conversion ay may verification layer, kaya hindi po basta unregulated. Ito ang type ng real-world use case na matagal nang gustong i-push ng Ripple. Praktikal at mabilis para mawala ang friction sa global remittances. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Re.Pay tungkol sa pagbabagong ito? Sa statement po ni Ginoong Michael Gao, CEO at saka co-founder ng Re.Pay, sinabi niyang ginagawa nila itong stablecoin-powered payment system para maging kasing dali ng local currency ang paggamit ng crypto. Ang mensahe po ay malinaw, hindi lang ito tungkol sa speculative trading kundi sa utility. Kapag nagpadala tayo ng XRP o stablecoins, ilang minuto lang at nakadeposito na ang NGN sa local account. Ito ay simpleng transaction na kung ilalagay natin sa traditional banking ay napakaraming layer ng delay fees at hold periods. Ito po ang pinapatumba ni Ripple, ang luma at mabagal na sistema. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang market ng Africa kay Ripple? Kung titignan po natin ang historical data, ang Africa ang may isa sa pinaka-dynamic na remittance ecosystems sa mundo. Mataas po ang fees sa cross-border, kulang sa access at madalas mahirap ang conversion papunta sa local currencies. Si Ripple ay matagal nang nagtatarget ng ganitong market kung saan pain points ay malalim at totoo. At hindi ito unang partnership. Dati nang nakipag-ugnayan po sa Cheaper Cash, Yellow Card at saka VALR para po sa mas mabilis na settlement. Sa Africa, hindi uso ang hype para umpisahan ang adoption. Mas uso ang utility at saka reliability. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga holders at traders? Kapag binibigyan mo ng tunay na silbi ang isang asset, tumataas po ang kanyang baseline demand. Hindi ito kagaya ng hype coin narrative na umaasa sa pump at saka news cycles. Kapag milyon-milyong users ang gagamit po ng Send Crypto Receive NGN araw-araw, gumagalaw po ang liquidity gamit sa XRP bilang settlement asset. Ibig sabihin, kahit walang aggressive speculation, nagkakaroon po ng organic volume. At dahil pang matagalang partnerships ito, madalas itong tumitibay habang tumatagal. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na kapag utility ang pundasyon, hindi basta nawawala ang momentum ng XRP. Ano naman po ang sinasaklaw ng crypto assets sa service? Hindi lang si XRP ang sinusuportahan. Kasama rin dito ang USDC, USDT, BTC, ETH, BNB,
SOL, TON, at TRX. At magiging available na rin sa future o hinaharap ang RLUSD stablecoin ng Ripple. Ang magandang mensahe po dito ay hindi pilit ang ecosystem. Ang Ripple, alam niyang kailangan niya na mag-operate sa environment na multi-asset para may flexibility ang mga users. Pero tandaan po natin, kahit maraming asset ang supported, ang backbone ng settlement ay ang Ripple Payment Rails. Ibig sabihin kahit gumagamit ka ng BTC o USDT, ang infrastructure na nagdadala po ng value ay nanggagaling mismo kay Ripple. Ngayon ay paano po nito binabago ang cross-border systems kumpara sa traditional? Sa traditional na sistema, kailangan mong dumaan sa correspondent banks, FX bridging at saka settlement windows. Madalas may delay ng 2 hanggang 5 araw. Nakakainis kung urgent po ang padala. Sa modelong ito, si Ripple ay nagiging parang digital bridge sa pagitan ng sender at saka receiver. Wala nang overcomplicated clearing layer. Ang conversion ay nangyayari almost instantly. Hindi naglalakad sa daan ng decades-old financial rails. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Ripple executive na si Rhys Merrick, na ang massive step po dito ay para sa faster at affordable cross-border solutions sa Africa. Ngayon ay ano po ang market expectation dito sa hinaharap? Kapag pumasok po ang institutional fintech tulad po ng Redat.Pay, hindi lang sila nagpapakita ng interest. Nagpapakita po sila ng confidence sa long-term integration. Hindi nila ginagawa ito para sa press release. Ginagawa nila ito para sa real volume. Sa mga susunod na buwan, inaasahan po ang growth or paglago sa daily transactional use ng XRP settlement rails. Hindi po garantisadong tataas agad ang presyo, pero ang base ng value delivery ay lumalawak. Mas maraming user, mas maraming remittance, mas matibay ang utility. At kapag utility ay stable ang foundation, kadalasang sumusunod po ang price movement. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Hindi ito puro speculation, kundi real adoption na tumatama sa tunay na problema sa remittances. Kapag ang mga bagong markets tulad po ng Africa ay kumukuha ng stable interoperability layer gamit ang Ripple Tech, nagiging multipliers ito ng demand at saka trust. Si XRP at ang kanyang ecosystem ay lumalabas na parang silent worker. Hindi maingay pero consistent. Kaya para po sa akin, kung patuloy po ang ganitong partnerships at dadagdag ang RLUSD integration, hindi ito simpleng balita, kundi pahiwatig ng pangmatagalang expansion ni Ripple. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.